buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Be Cheerful. Indeed, the Lord is worthy of our highest praise. The Lord is worthy of our cheerful gratitude. Sadness is an epidemic. The treatment of sadness is already an industry. Sadness is a sickness that could be cured. Jesus wants you well. Jesus wants you happy. Ang ating pag-aaral ngayon sa patuloy na pag-unawa sa ganda ng buhay, pinag-aralan natin, pinamagatan, be cheerful. Isang uri ng pagsamba na nalilimutan natin yung pasayahin ng ating mga sarili. Salamat Ama dahil kayo'y nagbibigay sa amin ng lahat ng dahilan para kami maging cheerful. Para gumanda ang pananaw namin sa buhay at tanggalin namin ang aming mga di kailangan mga pagluluksa lagi. Turuan niyo po kami, Panginoon, ang inyong mga pamamaraan ang mailapat sa buhay namin para yung kaligayahan, kasiyahang inilaan mo sa amin, matamasa namin ng may pasalamat. We praise you, Father, for being the God and author of happiness and joy. And now we ask you to please cleanse us from all our iniquities, forgive us our sins, teach us, lead us, enable us to see your bright, your beautiful way of doing things. So be our speaker, Father. Use your servant as your instrument. Lift us up to higher levels of joy. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. What does cheerfulness do? First of all, cheerfulness laughs. Tayo'y binigyan ng kapasidad ng Panginoon na tumawa. Sa dinami-rami ng nilalang sa planeta, ang mga tao ang merong kakayahan na tumawa. Dapat ang tao palatawa. At dinedevelop natin yung talent na maging masayahin. What are things to laugh at? First of all, you laugh at yourself. Laugh at your reality. Don't always take yourself too seriously. Genesis 17, 16 to 17, an example of someone who laughs at himself. The Lord said, I will bless her and you will have a son by her. Kausap ng Panginoong Diyos si Abraham. Sarah, your wife, she will become the mother of nations and some of her descendants will even be kings. Abraham bowed to his face with his face to the ground and thought, I am almost 100 years old. How can I become a father? And Sarah is 90. How can she have a child? So he started laughing. Not much as a lack of faith, but as a comprehension of reality, that it was comic to his point of view, that God would tell Abraham, over 100 years old, and Sarah, over 90 years old, that they would still have a son. So Abraham laughed at himself, not at others. And this is what we have to learn in life, to laugh at ourselves, to learn to find humor in that which we cannot do and cannot be at the moment. Hindi yung puro tayo drama, puro tayo mga pag-aalala at lungkot na wala rin ang mga mabuting ginagawa sa ating buhay. So you laugh at your life and you laugh at your situation. Genesis 18, 10 to 12, the same story, the same episode. One of the guests was the Lord, and he said, I'll come back about this time next year, and when I do, Sarah will already have a son. Sarah was behind Abraham, listening at the entrance to the tent. Abraham and Sarah were very old, and Sarah was well past the age of having children. So she laughed and said to herself, now that I am worn out and my husband is old, will I really have such happiness? And she laughed. She did not become bitter. Hindi siya na-offend na sinasabihan siya na 90 plus years old ay magdadalang tao pa. She laughed at the whole thing. Yung kabalintunaan, yung kaimposiblihan sa kanyang pananaw, yung hindi pagkakatapat-tapat na mga bagay para tumatupad, she found it funny. And in fact, it's one of the reasons for something to be found funny. Yung parang mali.
Halimbawa, isa kang tao ang laki-laki ng tenga, kaya sa comedy, di ba, papalakihin bigla yung tenga mo. Parang mali, nakakatawa. Hindi para manglibak, kundi kakaiba kasi. And you find humor in it instead of you find horror. Kung may nananakot sa'yo na ang laki-laki halimbawa ng ngipin niya, natawa ka lang, hindi ka natakot, imbes matakot ka. It's really your attitude. So laugh at your situation, not at others. Laughter means acceptance of and resignation to a harsh reality. Kaya nagtataka ang mga international news people pag nagko-cover silang news sa Pilipinas, inaanod yung mga bahay, nalulunod yung mga tao, tapos pagtingin ng camera sa mga tao, tawanan, ngitian, nagpapakyut, at hampasan ang hampasan. Sabi na, imposible yung mga tao to. They're really incurably able to make themselves happy. And that is the secret to our survival. Laughter is a capacity for happiness in spite of. Hindi mo kailangan na maging mayaman, maginhawa para ka tumawa. In fact, mas hindi ka mayaman, mas mahirap ang kalagayan mo, mas dapat marunong kang tumawa kasi yun lang ang natira mong kayamanan sa buhay. Laughter means conditioning to be happy or at least to be cheerful. Tumatawa ka dahil masaya ka, pero kung hindi ka masaya, magtatawa ka, sasaya ka na rin. You begin somewhere, you enter the cycle through any phase, and then you begin to reverse your situation. Laugh at your life. Laugh at your season. Kung ano man ang panahon mo ng mga tagumpay, laugh at it. Panahon mo ng mga kabiguan, find reasons to laugh at it. Ecclesiastes 3:1-4. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing. May panahon ang lahat ng bagay, nothing is permanent. Change is always happening. Kahit nakaupo ka at nagmumukmok, hindi mo alam na babago na ang takbo ng mundo, na babago ang lugar ng mga planeta, na iiba ang pupuntahan ng buhay mo. Kaya, always be hopeful. Watch for changes and relief that the transitions bring. Pag may nagbabago, kuminsan ang iniisip natin, magiging uncomfortable tayo, mawawala yung ating ginhawa, yung nakasanayan natin matatanggal. Pero you could also be excited about new possibilities that you never had before. Especially in sad, difficult, and painful moments, sabihin mo lang lagi sa sarili mo, this too will pass. Walang permanente. Lahat nababago. Ang pwede ko lang gawing permanente yung attitude ko about God and God's love for me never changes. Change could be a great blessing, even though the transition could bring some discomfort and need for adjustment. So strengthen yourself, fortify yourself with a positive attitude, with incurable optimism, with contentment on demand. Maganda yung contentment on demand. May mga shows on demand. Kung anong gusto mong palabas, pipindutin mo lamang yung buton, lalabas yung gusto mong palabas. Dapat ganoon din yung contentment. Pag kailangan mo maging kontento, nakakaya mo dapat yun. Fortify yourself with cheerfulness that is always available. Pag may nangyayari, humanap ka ng pwedeng magpatawa sa'yo. Kasi kung maghahanap ka ng pwedeng magpaiyak sa'yo, ang dami rin. Bakit naman yun ang hanapin mo? Have a bank of happiness, a bank of happy memories from which you can withdraw in moments of difficulty. Kumbaga sa tunay na buhay, meron ka mga bank account, pwede ka mag-withdraw pag nawawalan ka ng pera, nauubos. Ganon din yun. Dapat ang dami mong kasiyahan na nakatago sa iyong isip na pag naaalala mo lang, sumasaya ka kahit nasa gitna ka ng hirap sa panahon na yon. Kaya kung pwede kang maging masaya, dapat magpakasaya ka. Naaalala niyo ba yung kung isa nag-iisa kayo, nakasakay kayo sa bus o sa airplane, tapos may aalala kayo, nakakatawa, pigil na pigil kayo dahil baka isipin ng mga tao sa paligid, kailangan na kayong igapos dahil may nangyayari sa inyo. Pero tawa pa rin kayo ng tawa. Actually, hindi naman nangyayari yung ikinakatawa nyo, naaalala nyo lang. So, dagdagan nyo yung pwedeng maalala. Manood kayo ng mga pelikulang sobrang nakakatawa na kahit nag-iisa kayo, maaalala nyo yung mga eksena, tawa kayo ng tawa. Kaya naman ang manonood kayo ng horror na pag nag-iisa kayo, lalo sa 2:00 ng madaling araw, maaalala nyo yung eksena, matatakot kayo. O kaya maaalala nyo yung mga
violent scenes na kahit wala namang nangyayaring violence, naaalala nyo, yun tuloy ang nagiging mood ninyo, tumataas ang presyon na inyong dugo, nahihirapan kayong huminga, natatakot kayong mabuhay. So ano ang inilalagay nyo sa inyong memory? Sa inyong memory bank? Damihan ang saya. Invent, create, recreate happiness. Proverbs 15:15, the poor have a hard life, but being content is as good as an endless feast. Oo daw, mahirap ang buhay ng mga maralita, pero kung matuto ang tao na sumaya sa sarili, makontento, daig mo pa ang walang katapusang piyesta araw-araw. So laugh at your comedy and laugh at your tragedy. They are just two sides of the same coin. They are parts of the rhythm of life. So learn and have contentment on demand. That's important. Pagka medyo nadidiskontento ka na, ano nga bang magpapakontento sa akin? Ang haba-haba ng pila, hirap na akong tumayo. Ano magpapakontento? At least may paa nga pala ako. Thank you, Lord. Di ba? Maalala mo. Or at least may pila, hindi agawan. Darating din ako dun sa dulo na yan at makakarating din ako sa counter. Meron kang dapat laging maalalang magpapasaya sa'yo. Or, ay, mahina nga aking mga paa. May tungkod naman ako. Or may wheelchair. O may maalalay sa akin. Or malabo ang aking mata. Pero may umaakay naman sa akin. Laging meron kang mahahanap na dapat mong ipagpasaya sa buhay. Make it your habit to be an incurable optimist. Always find hope in God's promises. Even in God's track record. In God's dealing with people. Ang mga ginawa ng Panginoong Diyos sa mga taong nasa Biblia ay pwede rin gawin sa inyo. Ang mga pangako niya sa mga taong naroon ay pwede rin nating angkinin. Job 5:20-26. In times of war and famine, God will keep you safe. You will be sheltered without fear of hurtful words or any other weapon. You will laugh at the threat of destruction and famine. Your home will be secure and your sheep will be safe. You will have more descendants than there are blades of grass on the face of the earth. You will live a long life, and your body will be strong until the day you die. Isang pangako kay Job, masama bang angkinin mo yan? Anak ka rin naman ng Diyos. Hindi naman laging automatic na sinasabing pwede mo angkinin, pero pwede mo rin angkinin. At mangyari man yun in the long future or not, kung inangkin mo ng panahon ng iyong paghihirap, nakaraos ka, nakatawid, nabuhay ka for another day, to live, to see a day when you can be stronger and more prosperous and happier. Ang mahalaga lang naman sa buhay, mga kapatid, malampasan mo isang madilim na gabi, matawid mo ang isang malakas na agos ng ilog, mapagtagumpayan mo ang isang pagsubok sa oras na yon, at bukas, malakas ka na uli, tuloy na naman ang buhay. Hindi ka dapat mabara, mabalakid, mahinto, dahil sa isang pansamantalang inconvenience. Kaya dapat nilalakasan ng loob. Punuin natin ang ating puso ng mga things to hope for, to pray for, to be positive for, and this mainly are God's promises. God's dealings with people. Kung paano nagligtas ang mga tao sa mga kagilagilala sa mga paraan, sa mga imposibleng sitwasyon. God is the same yesterday, today, and tomorrow. And God's kindness to the people in the Bible is the same kindness that could be extended to you. Why not? Claim in faith. At hindi man lubos o buong maibigay sa iyo sa oras na gusto mo, at least part of it will be yours. Even just the positive spirit and the strength that it gives and the strength that you get from hoping. That too is a blessing. So laugh, be positive even at suffering. And the blessing it brings, laging may blessing. Walang ibibigay sa iyo ang Diyos ng walang kakambal na blessing. So titingnan mo lagi yung kakambal na blessing. Kahit yung nakaharap sa iyo hirap, pagdurusa, merong kakambal yun. Romans 5:2-3. Christ has also introduced us to God's undeserved kindness on which we take our stand. We are happy as we look forward to sharing in the glory of God. But that's not all. We gladly suffer because we know that suffering helps us to endure. Hindi lang yung mga pangako ng Diyos na darating pa sa kinabukasan ang nagpapasaya sa atin, kundi pati hirap ngayon na kahit hirap yon, nagpapatibay naman sa atin.
Mga hirap na nadaranas natin na tuloy lumalawak ang pangunawa natin sa mga naghihirap. Mga hirap na nagpapalaki ng utak natin at puso para maunawa, matulungan ang mga nahihirapan din. That alone is a blessing. Kung di ka naman dumadaan sa hirap, kung di ka dumadaan sa mga panahon ng kabiguan, siguro ang yabang-yabang natin at napakamanhid natin sa pagdurusa ng kapwa. That's why kung mas marami tayong pagdurusang nararanasan, ang ending dapat mas mabait tayo. Kasi naranasan mo na. Kung nararanasan mong mabigo, kulangin, kapusin, dapat nagiging generous ka sa mga nabibigo at kinakapos. Dahil naranasan mo na. So be blessed by the suffering of Christ and the positive fruit that it gives to all of us. Find deep blessing beneath the surface of pain. Let us not dramatize our lives. Pag may nararamdaman tayo, masakit ang ulo mo, sabi mo, salamat, hindi naman masakit ang bewang ko, hindi naman masakit ang kamay ko, hindi masakit ang aking balikat. Pero pag lagi sabi mo, masakit ang ulo ko, masakit ang ulo ko, masakit ang ulo ko, nalimutan mo na ang dami pang bahagi ng katawan mong hindi masakit. So, lulubog ang damdamin mo sa putik ng kalungkutan, masisira ang iyong loob, at lahat ng makausap mo malulungkot din, magkakahawa-hawa na kayo. Pag meron tayong nararamdaman na isang bahagi, ipagpasalamat natin yung ibang bahagi ng katawan natin na malusog pa. Kasi kung lahat yan sabay-sabay na gano'n ang nararamdaman, dapat nakalibing ka na ngayon. Pero buhay ka pa. Celebrate life in spite of. Kita nyo mga bulate, pag pinagputol-putol mo, biglang 7 na sila ngayon na nakikinsot-kinsot doon, dumami pa. No? Hindi sila nalulungkot na bakit ako nagkaputol-putol. Dumadami sila. No? Ganyan din ang mga mikrobyo, dumadami. Why can't you be like that? Why should you always dramatize kung anong wala? Merong family reunion, absent yung isa, bakit wala si ano? Nasaan si ano? Wala na pinag-usapan kundi yung wala. Parang baliwala na yung 77 others who were there because you're always focusing on the one who's not there. Let us be cheerful about life. Life can never be perfect, but you can have a good attitude even about the things that you lack, that you will even feel rich. How about the wonder of cheerfulness and laughter? Ano nga ba talaga ang kamangha-mangha? Pag ang tao, cheerful. Yung magaan, palangiti, naghahanap ng ikasisiya. Laughter is not only the best medicine, it is also the best defense and offense against tragedy. Kaya natin yon. Ang laki ng puso ng Pinoy, kaya niyang lumungkot at sumaya sabay. Meron ako dating in-officiate na libing. Talaga namang halos maglupa sa iyo mga namatayan. Talagang tigmak ng luha ang kanilang mga mukha. Pulang-pula ang mga pisngi sa kaiiyak. Tapos lumayo-layo ako para igalang yung event because it's a very close family and they were having a funeral, and after I did my work as a pastor, I moved away, went to a shade of a tree. At hindi pa ako nakakarating doon sa pupuntahan kong puno, nagulat na lang ako at bigla ako napalingon dahil ang bigla ko narinig, nagkantahan lahat sila ng happy birthday. Iyakan sila, iyakan. Bigla nilang naalang, ay, birthday nga pala ni yung isang anak. Bigla silang, happy birthday to you. Doon mismo sa tabi ng puntod. Kaya natin yun. Na mayroon nga palang panahon para sumaya rin, mayroon din panahon para kumanta ng happy birthday kahit may inililibing. Dahil sa atin namang pamilya, may namamatay, may nabubuhay, may inililibing, may ipinapanganak. Life goes on. At hindi ba tayo mga Pilipino, pag naghahabol ng bus, nakatawa. Pag nadulas, natawa because we laugh when we are embarrassed. Mga Western people, when they get embarrassed, nagagalit sila. Yung mukha nila sisimangot, may sisigawan silang somebody, tayo tatawa. Magandang defense. Proverbs 17:22, if you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. Suriin nyo yung verse. Cheerfulness is in the heart. Because you're cheerful as a matter of attitude, you will feel good. Yung feelings mo, bunga na lang ng attitude mo. If you are sad, yun ang attitude mo, ang feelings mo, you will hurt all over. At napatunayan yan, at patuloy na papatunayan ng mga researches, mga pasyente sa mga ospital, pareho ng sakit, pareho dapat ng pain, pero yung masasayahin, mas konti ang nararamdamang sakit. Mas mabilis gumagaling, yung katawan nila mas nagre-respond positively to medication and to therapy because they are cheerful.
Yung paglalapit ang nurse, wow nurse, ang ganda naman ng damit mo, puti-puti ng damit mo. Anong almero lang ginagamit mo? Ganyan, pinapakailan mo pa pati kung paano na-plancha ang damit ni nurse. Pero pag ang nurse darating, sasabihin naman ibang pasyente, eto ka na naman, sasaktan mo na naman ako. Anong gagawin natin? Same procedure, hindi gumagaling yung ganun. Paano ka gagaling lagi kang nakasimangot? No? Paano ka gagaling kung lagi kang nakareklamo? Pag nagre-reklamo ka kasi, may mga ibang problemang lilipad-lipad sa paligid na dinigre-reklamo ka, sa'yo din dadapo. Kasi ang gusto ng mga problema, yung mga reklamador. Ayaw ng mga problemang dumapo sa masasaya. Ayaw kung dumapo dito, hindi tayo papansinin. No? Yung pipitik-pitikin lang tayo niyan, hindi tayo iindahin, i-ignore tayo. Siyempre, ang mga sakit, ang mga problema, gusto nila, ine-estima sila. Lilipad-lipad siya, ay, ito tong nakasimangot, ito tong reklamo ng reklamo, dapuan natin. Pag dapo mo, ayan, sumakit na naman ang siko ko. Kita mo, ramdam niya agad, no? Pag-uusapan niya yan, lahat ng taong darating, sabi niya, masakit ang siko ko, masakit ang siko ko, ite-text niya yan, itatawag niya yan, i-email niya yan, masakit ang siko ko. Sa kanya tayo kumapit forever. Ganun naman eh, kayo pumupunta kayo sa bahay ng may bahay, pag hindi kayo ine-estima, gusto niyo bang bumalik? Hindi. Ganun din yung sakit. Ganon din yung problema, ganon din yung mga suliranin at mga malas sa buhay. Pag lagi mong pinapansin, pinag-uusapan, nirereklamo, hindi kanya babalik, aalisan, babalik-balikan kanya. Ipamamalita pa sa iba, hoy, halika kayo dito, kayo dumapo. Kaya hindi nyo napapansin yung mga taong sinasabi na inaalat, lalo nagkakaalat-alat. No? Because you attract what you complain about. Stop complaining. Kung uminom ka na ng gamot, ginawa mo na ang dapat, kumain ka ng tama, stop complaining. Tumigil ang pagrereklamo kasi pinalalala mo dahil ang laman ng utak mo, yung sakit mo, di talagang sisidhi yun. You can't always be happy, but you can choose to be cheerful. Pwede kang pumili ng iyong attitude. Cheerfulness is not dependent on outward event. It is dependent on your attitude. You are not in control of events. Kung ang gagawin lang nating basihan ng kasiyahan natin ay yung nangyayari sa paligid, wala kang control, kawawa ka kasi kahit ano pwede mangyari. Usually, hindi masaya. Pero ang kinokontrol mo yung damdamin mo na kahit anong mangyari dyan, ang reaction mo magiging positive, you are in command of yourself, you are the captain of your soul, so to speak. Therefore, cheerfulness and laughter empowers. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Pag daw masayahin ng tao, daig pa niya ang may mga gamot, isang butikang gamot. Pero pagka malungkutin ka, siraang yung loob, reklamo ka ng reklamo, daing ka ng daing, sabi, pati buto mo matutuyo, nakakaiga, nakakatuyo ng buto ang mga reklamo. At di ba nakakatuyo ng iyong buong kalamnan ang sino mang kasama mong reklamador? Walang hinanap kundi irereklamo, idadaing, ipoproblemahin. Mahirap kasama. Kung pwede mong iwasan, iiwasan mo na eh. Siyempre, ikaw ba may tinik, tatapakan mo? Meron ba naman pambigti, magpapabigti ka? So, gusto mo bang kasama yung taong walang ginawa kundi dumaing ng dumaing? Pati mga problema mo rin, dadagdagan niya ng problema niya. Hindi ka naman matatanong kahit kailan, ikaw, kumusta ka? May nararamdaman ka ba? Hindi. Pag nakita ka, tatambakan ka niya agad ng lahat ng problema niya. So, iwas talaga ikaw pag nakita mo yun. Natural. But cheerfulness is self-help. It is first aid. It is even surgery. It is definitely an antidote, defense and offense against all kinds of illnesses, and it's a powerful survival mechanism. Habang kaya mo pang tawanan ang buhay, hindi ka pa pwedeng pagtawanan ng buhay. When you can shrug it off and laugh it off, even make fun of it, you are indomitable. You are unconquerable. So you turn tragedy into comedy. Pag manonood kayo ng palabas, pelikula, yun na lang comedy, yung nakakatawa. Talaga naman eh. Sabi nila, pag natatawa ka, yung heartbeat mo nag-i-improve, blood circulation mo nag-i-improve, pati facial expression mo nag-i-improve. So mamimili ka lang ng comedy o drama, comedy o horror, comedy o suspense. Dapat comedy yung pinapanood mo. Horror, drama, suspense, it's bad for your body.
It's bad for your nervous system. It's bad for your circulatory system. And yet, you pay to watch these things. Mahirap na gano'n, naghihirap ang loob mo, yung kapapanood mo mga dula na tuloy-tuloy. Kaya sa radyo yan o sa TV, yung ang haba-haba, lagi ang ending, yung galit na galit ka doon sa masama, tapos bukas pa uli yun, magkakaroon ng solusyon. Imagine, 24 hours ka nag-aabang kung paano mapaghihigantihin itong napakasamang babaeng ito. Dala-dala yun ang puso mo, kahit nagigisa ka, namamalan, tsaka natutulog ka, may isang kwarto ng puso mo na yung laman, yung galit dito sa babaeng ito. Kaya nung araw, yung si Belia Flores, kilala nyo yan na dating sikat na kontrabida nung araw, sa totoong buhay, pag naglalakad siya sa maraming kalye sa Manila, yung mga matatandang babae, hinahabol siya at hinahampas siya ng payong. Napakasama mong babae, hinahampas talaga siya. Dahil sa kanyang mga roles. Yung may galit kang ganun dahil lang nanonood ka, bakit kayo manonood ng nakakagalit? Hindi pa ba sabat yung nakakagalit sa mga kasama nyo sa bahay? Bakit ka manonood ng horror? Hindi pa ba sapat pag nananalamin ka? Bakit kailangan mo pa ng tulong para ka lang matakot? Ba't titingin ka sa maganda, sa masaya, para ang buhay magaan? Psalm 35, 27 to 28, let all who want me to win be happy and joyful. From now on, let them say, the Lord is wonderful. God is glad when all goes well for His servant. Then I will shout all day, praise the Lord God, He did what was right. Yan dapat ang mga lagi natin pinagbubunyi, praise God, salamat. Kumusta po kayo? Praise God, yung isa kong paa dito gumagaling na. Kumusta kayo? Praise God, yung isang anak ko nandyan. Yung isa pong wala, darating din yun. In God's time. Hindi yung, naku, nandyan nga yung isa, wala naman yung isa. Hindi nakaka-praise sa God yun, yung lagi ka nagre-reklamo. Celebrate good things. Turn ungood things into items for celebration. Turn a disadvantage to an advantage. Pwede yun. Kaya natin yun with God's help. So find the bright, light, funny side of things. Nag-picnic kayo, naiwan ng pagkain, may nakakatuwa din doon. Sabi nyo, fasting pala ang gusto ng Panginoon para sa atin ngayon. Di fast kayo. Kaysa mag-away-away kayong lahat at magsisihan. Laging humanap ka naman ng ibang ikakatuwa mo. Proverbs 15:30, a friendly smile makes you happy. And good news makes you feel strong. Pansinin nyo, good news makes you feel strong. Nakakapagpalakas ang magandang balita. So paano kayo lalakas kung nanonood ka ng mga balita sa TV, babae, tinadtad, inilagay sa drum, sinilaban, nilagyan ng semento at hinulog sa dagat, hindi yata nakakapagpalakas yun ng loob. So pinipili mo din yung pinapanood mo. Pinipili mo ang balita na tatanggapin ng iyong tenga. Pag eto na yung isang chismosa mong kapitbahay dumarating, talagang yung bunganga niya parang magsisimula ng mag-perform. Stop it. Kung chismis yan, I don't want to hear it. You're entitled to choose what you'll hear. Because good news makes you feel strong. Baligtarin nyo yun. Bad news weakens you. Kaya napaka-unfair po natin mga kapatid kung ang lagi nating balita sa kapwa natin yung bad news. Tatawag yung anak nyong nasa abroad, ang news mo agad, malapit ang enrollment. Bad news, di ba? Ang bahay natin, natanggal yung isang bubong. Bad news. Wala na bang good news na ang ganda na pakiramdam ko ngayon, ang mga talong natin namumunga, di ba? Na yung kotse natin ngayon, malinis. Ang dami namang good news pero bakit lagi kang dadaing? Bakit? Para mabigyan ka, di ba? Kaya yung kumisan wala nang madinig yung mga OFW kundi daeng. Kasi ang ibig sabihin nun, bigyan mo ko. Good news naman. Pag magte-text ba kayo sa mga kamag-anak nyo abroad, yung mga tatay nyo o asawang marino na bihira na makakuha ng signal sa gitna ng dagat, paglabas pa ng signal, send me money. Bad news. Wala ba man lang na we love you, puro lagi problema na lamang bang alam nating ibigay sa mga naghahanap buhay para madagdagan yung padala nila? Kailan tayo magiging good news sa kapwa? Tayo ba yung kamag-anak na pag yung mukha mo nakita na kamag-anak ko sa pinto, ibig-ibig niya isara? Kasi bad news ka. Lagi ka nalang mangmumolestya, manghihingi, mangaabala, lagi ka nalang may problema. Kaya yung mga kamag-anak kami, mga ranggo, lahat ng kaibigan, kamag-anak, yung darating may problema. They'll get into a fight, they want you to settle it. Nakulong ang anak nila, gusto lang ilabas mo dahil lang meron kang konting posisyon. Nagka-problema sila, gusto lang ikaw lumutas. Let us give good news to people. It's a good ministry. Kaya nung bumaba ang mga anghel, sabi niya, good news to men.
peace on earth. Ang si Jesus, good news. Kaya yung gospel, good news. Let us be serious about ministering to our loved ones by giving them good news. Marami naman eh. Huwag lang laging bad. So minister with your smile. Ano kahirap ngumiti? It's a ministry. Lalo ang ngingitian nyo yung mga tinatawag nating medyo hindi matataas ang ranggo sa mga trabaho. Pupunta ka sa isang banyo sa mall, may linis doon ang linis. Ngitian mo man lang. Reward with a genuine smile and you say, thank you. Kahit na alam mong sinusweldohan naman siya para gawin yun, gaano kahirap sa'yo para magpasaya ng kapwa? Ang maganda pa nun, pag nagpapasaya ka, papasayahin ka rin ng langit. Ang tunay na kabutihan na ginagawa mo sa hindi makakapagsukli dahil hindi niya kaya, langit ang nagsusukli nun. At kahit hindi ka suklian ng langit, kaya may naibigay ka na dahil naunahan ka ng advansan ng langit eh. Kaya ka nga may maibibigay na. So minister with your cheerfulness. Pagka nalagay ka sa isang pamilya, sa isang sitwasyon, sa isang kalagayan, isang lugar, isang oras na parang malungkot, be an agent of happiness. Change the topic. Pagka parang mag-aaway na yung mga kasama mo sa dining table sa pinag-uusapan, you be an agent of happiness, change the topic. Pagandahin mo ang usapan para humupa ang mga kalooban, tumahimik ang lahat. And of course, you benefit from other people's laughter. Hindi naman laging may masayang nangyayari sa buhay mo, pero somewhere in your barangay, may gumraduate doon with honors, meron doon sa wakas, nagkaanak yung pamilya na yon, sa wakas, nagkaganito at nagkaganon, laugh with them, celebrate with them. Sa Korea daw ngayon, sobra ang competitiveness dahil sa giging sobrang materialism, that there's one article about this country that said that Koreans begin to have indigestion when their neighbor repairs his house. Yung pag nagpapagawa na siya ng bahay, gumaganda, sumasama na ang pakiramdam ng kapitbahay dahil parang maangatan na siya, malalampasan na siya, gano'n na daw yung competitiveness dyan. Ano ang nararamdaman ninyo pag yung pinsan ninyo gumraduate, pero kayo hindi? Pupunta ba kayo sa celebration? Go, celebrate! Kaysa magmukmuk kayo sa sulok na naiinis kayo, do you think makakagraduate kayo kamumukmuk? Pag may magandang bahay ang inyong kapitbahay o kamag-anak, pinuntahan nyo, ina-appreciate nyo ba? Alam nyo, kitang-kita kung sino yung naiinggit. Yung ang ganda-ganda ng damit mo, pagod na pagod kang ayusin, alam mo, ang ganda-ganda mo nung araw na yon, tapos yung kumari mo nung makita ka, wala lang. Yung nagtataka ka, hindi man lang niya ako pinuri, inggit yun. Kasi kung hindi ka naiinggit mo, ang ganda mo naman yata ngayon, di ba? Meron naman magkakaibigan, nung nakita yung boyfriend nung isa, parang walang sinabi, pero yung pala talagang very handsome yung boyfriend, nainggit. Hindi man lang sabing, wow, para namang star yung boyfriend mo, ikaw mukhang alalay. Di ba? Yung makapansin man lang yung boyfriend mo na ganyan, wala. Kaya kitang-kita may mga inggitera, hindi sila marunong pumuri. They ignore your achievement. But do you think they're happy? Do you think you'd be happy if you have that kind of behavior? Celebrate. Makisaya tayo sa achievements ng iba. Don't compete with people. Then dumadami yung source ng happiness mo. Merong isa, huy, ba't ang saya-saya mo? Yung anak kasi ng kapitbahay namin, first honors gumraduate. Bakit? Anong kinakasaya mo doon? Ano gusto mo? Lumungkot ako? Diba? So, nakakasaya. Psalm 16, 10 to 11, I am your chosen one. You won't leave me in the grave or let my body decay. You have shown me the path to life, and you make me glad by being near to me. Sitting at your right side, I will always be joyful. So sinasabi ng umawit sa Panginoon, you're always near me. You make me glad just by being near me. Sitting at your right side makes me joyful. Pero alam niyo naman mga kapatid, hindi lang naman siya ang may kapiling sa Panginoon, kapiling din natin ang Panginoon. Kung nasasabi niya na basta kasama ko kayo, sumasaya ako, hindi ba tayo pwedeng sumaya? Maalala lang natin na kasama natin lagi ang Diyos. Di ba nakaka-insulto yun nung nandyan ka na, ang lungkot-lungkot pa ng nanay mo at yung favorite anak pa niya, inaabangan niyang dumating? Yung parang nai-ignore yung presence mo? Ngayon, kung yung presence ng Diyos ang nai-ignore, nandyan sa buhay natin, sa puso natin, wala ka pa rin inatupag kundi malungkot, di ba nakaka-insulto yun sa Diyos? So be more aware of God's presence and draw strength, hope, and happiness from that fact
that God is with you. Pagka ganon, sino man ang umalis, sinong dumating, ano man ang abutin mo sa buhay, you're steady, you're calm, because you're anchored on the rock. And you say, the Lord, you are my shepherd. You make me lie down in green pastures. You lead me beside quiet waters. You restore my soul. In spite of what other people try to do to me. So find happiness in God's presence. Pag doon tayo nagbase ng kasiyahan, hindi ka mauubusan because God is always present in our lives. And remember, he who laughs wins. Proverbs 18:14, being cheerful helps when we are sick, but nothing helps when we give up. Pagka daw ikay masayahin, natutulungan ka, lalo sa oras ng iyong karamdaman. Pero, kung susuko ka na, hindi ka nalalaban, wala ka ng pag-asa, wala na rin pwedeng tumulong sa iyo. So, huwag magdrama. Huwag magmukhang libingan. Habang buhay pa tayo, hindi tayo dapat magmukhang libingan. Dahil napakahaba ng panahong malilibing ka, hayaan mo na magsimula yon. Pag talagang nandun ka na, ngayon buhay ka pa, ang sikapin mo, mabuhay ng todo. Pasayahin ang sarili, pasayahin ang kapwa. It is so unfair. Pag lagi mong pinapalungkot ang kapwa, idinadamay, lagi mong dinadaingan, tinatambakan ng mga problema. Bakit? Siya ba walang problema? Siguro hindi lang pala daing. Ikaw lang ba ang may sakit? Siya ba wala? Pero bakit kailangan nating palungkotin ang kapwa? Happiness brings out laughter. And laughter can induce happiness. Cyclical. Happiness heals. Nakakapagpagaling talaga yan. Psalm 126, 1-2. It seemed like a dream when the Lord brought us back to the city of Zion. We celebrated with laughter and joyful songs. Marunong dapat tayong ganyan mag-celebrate. Create joint activities and situations that induce and release laughter. Sumali sa mga katuwaan, sa mga kwentuhan, tawanan at mga biruan. Huwag yung lagi kang kala mo suplada, kala mo kalaging puwera. Be happy. Babaw-babawan ang sarili para mas madali kang maabot ng grasya. Magbasa ng mga masasayang babasahin. Pumili ng masasayang paksa. Di ba, ang bangus man, ibabad mo sa suka, umaasim. Ang pork chop, ibabad mo sa tamis, tumatamis. Saan mo ibababad ang iyong sarili? Sa lungkot o sa saya? Kasi magiging ganun ka. So, piliin ang mga paksa, piliin ang mga inuubusan ng panahon, ang pinibigyan ng pansin, kasi magiging ganun ka. Proverbs 15:13, happiness makes you smile, sorrow can crush you. So why volunteer to be sorrowful? Condition and induce yourself to be happy. Lumikha ka ng kasiyahan. Why? Because God wants you happy. God doesn't want you sad. Doesn't want you to be sad. So being happy is also a duty. Pag masaya kang ina, di ba masaya kang asawa? Mapapasaya mo ang asawa mo at mga anak mo, pero pag miserable kang babae, magiging miserable kang ina, miserable ka ring asawa. Pagka masaya kang anak, nakakapagpasaya ka ng magulang. Pag miserable kang anak, everybody's miserable. So, i-career, maging happy. Pagpasok mo sa bahay, hahanap ka na, ano kaya mapupuri ko dito? Hindi, bakit ito marumi? Bakit yun marumi? Naghahanap ka ng ipipintas. Pag nagdala sa'yo ng girlfriend ng anak mo o ang iyong pamangkin, ang ihahanap mo, pintas, ba't hindi ka maghanap ng puri? May ikakapuri niya. Sasabihin ko, ano po tingin niyo sa girlfriend ko? Mukhang mabait. Di ba? Mapuri mo malang na ganon. Anong tingin niyo po sa kutis niya? Mukhang mabait. Anong tingin niyo sa kanyang buhok? Di ba mukhang mabait? Dahil at least yun ang pinupuri mo. Ano sasabihin mo? Mga kapintasan. Lalo yung iniibig na ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, pipintasan nyo pa ng pipintasan, sa inyo lang maiinis yung sarili nyo kamag-anak. At may mga pamilya, walang ginawa kundi pintasan ng mga in-laws, pintasan ng girlfriend ng kanilang pamangkin, pintasan ng asawa ng kanilang anak. Naiinis tuloy sa kanila yung sarili nilang kamag-anak. Lumagay tayo sa lugar para mas masaya ang buhay. And remember that happiness is a gift from the outside, but cheerfulness is an attitude from within.
That's why you say, you cannot always be happy, but you can strive to be cheerful. Receive your happiness, but the cheerfulness you create. Ikaw ang may kasalanan pag hindi mo napasaya ang sarili mo. Happiness brings cheer. Cheerfulness extracts happiness from the universe. Kung paano mo pinipiga ang kalamansi at pinapalabas mo yung katas, ganun pinipiga ang sandaigdigan para lumabas ang happiness. Pag cheerful ka, walang magagawa ang daigdig kundi ibigay sa iyo yung happiness kasi yun ang hinahanap mo. Di ba sabi, ask and it will be given you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. So what you are having now is actually what you have been asking for. So if you like what you have to change, ask what you ask for and ask and change the way you ask and change the way you interact with God. Magpasaya ka ng kapwa. Napakahalagang mission sa buhay ang magpasaya ng kapwa dahil ang daling magpalungkot. Make it your mission to make the person close to you, people who are there loving you, to be happier with your attitude. Aming Diyos, hindi naman mahirap maisip na gusto mo kami maging masaya. Turuan mo kaming lagi lang maalala ito, that to be happy is an act of worship because you want us to be happy. That happiness, cheerfulness are both choices we can make. And you have given us a free will to make such choices. Ituro mo rin sa amin, Panginoon, ang aming pananagutan sa kapwa, na hindi lang kami ang lagi nilang pasayahin, kundi pasayahin din namin sila. Hindi lang namin sila tambakan ng mga problema, kundi kami man magpagaan ng buhay nila. Turuan mo kami, Lord, na huwag laging makasarili, huwag igiit lang ang mga gusto namin, kundi maging mabait din kami sa aming kapwa. Lalo sa mga mabait sa amin, suklian namin sila ng kabutihan. Ipakita mo sa amin ngayon, Panginoon, kung kami yung mga sobrang mareklamo at sa mga kapatiran na hindi ganon, positive ang attitude, optimistic, cheerful. Salamat po sa ganong gift na natitiyak naming na-enjoy naging mga namahal nila sa buhay. Pero sakali man, Panginoon, meron kaming dapat improvein, turuan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa paraan na hindi kami nagiging sensitive sa aming kapwa. Masaya na sila, lumulungkot pa pagdating namin. Forgive us. Teach us to be priests, to minister to one another. Pagbulay-bulayan natin sumandali sa ilang saglit ng katahimikan kung paano pa tayo makakapagbigay ng lugod at puri sa Diyos by being more cheerful, by bringing out happiness in every situation, and by being hopeful and positive. These are the good fruit of the Spirit. Ama, sa ilang saglit, kausapin mo po ang bawat isa para lalo kaming maliwanagan at maging malinaw sa amin kung paano pa namin pagagandahin ang buhay namin at ang buhay ng mga malapit sa amin. Be alone with the Lord in silent meditation. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Be Cheerful.
Mayaman sa hiyas ang ating bayan, at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 10 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato. Sa sinapupunan, ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak
walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako nyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig nyo'y sapat kailanman. Bakit marami sa atin Kastila ang pangalan? Hindi komot no, Kastila ang apelyido ng Pilipino, Kastila siya o siya ay may lahing Kastila. Si Governor Claveria kasi ay nag-decree na ang mga Pilipino ay magkakaroon ng Spanish family names para madali sa record keeping, madali sa buhay ng mga namamahalang Kastila ang kanilang pamamahala. Kaya maraming mga Pilipino ay naobliga na magkaroon ng mga Spanish family names noong 1800s. At yan ay hanggang ngayon nagpatuloy pa. Konting-konting Pilipino na may Spanish family name ang talagang may dugong Kastila o lahing Kastila. Ngayon, sapagkat family name mo na Spanish, hindi mo na mapapalitan, makakabawi na lang siguro tayong mga Pilipino sa pag-reassert ng ating identity sa paggamit naman ng mga indigenous first names. Halimbawa, pwede natin gamitin yung mga pangalan na Luningning, Liwayway, Sitagumpay, Magiting, kung ano-anong mga indigenous names para mai-assert mo naman yung identity mo at hindi ka mukhang Meksikano, hindi ka mukhang Kastila dahil hindi naman talaga. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, nagkapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw
ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagli ang karamay, kailan may di mawawalay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwin ay lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasakdal dalisay ang puso ko'y humihimlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, tagli ang karamay, kailan may di Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!